Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tigbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang malinformation na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magkakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi mag-aayat sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan magkakabayan, ang mga paninira, maging totoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nakapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Monday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check more natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At nagsusang listahan ang nanguna po sa Sampaguita. Meron siyang 52 na mga comments. Nandiyan po si Mary Flor Espirito. Meron siyang 34 na mga comments. Shane Sibal. Meron siyang 35 na mga comments. Nandiyan po si Feli Judan. Meron siyang 32 na mga comments. And Erica Mapagmahal. Meron siyang 10 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer this thing channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, laging nasi-shares ng ating mga videos, at doon sa ating mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Samway Blanc from Riyadh, Saudi Arabia. Noel Hadrake. Nandyan rin po si Rina Con 13. Erica Mapagmahal na nandyan sa Tokyo, Japan. Grandma Malo, Rosemary Mercado, Darwin Biahiro TV, i-shoutout natin si Eliza Cañete, Maria Maricho Frianeza, nandiyan rin po si Rodolfo Mendoza, Army Lagaso, Tess Faraon, Terceline, Lorden Likdan, nandiyan rin po si Yuki 18, and hi to Joshua Emmanuel Carion. At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? At siyempre, i-greet natin ng belated happy birthday sa apo ni Rosemary Mercado na si Marian Mercado. Happy birthday! At siyempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, today's Monday na Monday mga kabayan. Tsaka ngayong araw, first Monday po sa buwan ng July. Kasi yung July 1 mga kabayan, di ba, that is Tuesday. So dahil ngayon ay July 7, Monday. So Monday na Monday. And we are very sure kung ano naman po sasabihin yung mga nagtatrabaho, also doon po sa mga estudyante mga kabayan. Ano Sir Ivan? Ang sasabihin naman po nila, trabaho na naman. Diba? Back to reality. Eskwela na naman. Diba kasi kahapon, syempre Sunday makabayan. At kapag Sunday, syempre gala-gala time, kainan doon, kainan dito, kasama mga barkada or family outing makabayan. Diba happy-happy? After happy-happy, trabaho na naman kasi nga Monday. And also, eskwela makabayan. We are very sure na yung mga parents, nanay, tatay, papa, mama, or even si lula or lolo, very busy ngayon. Bakit? Siyempre, sila po'y nag-prepare mga kabayan para po sa kanilang mga anak or apo na nag-eskwela or merong trabaho mga kabayan. At sana, sa ating po mga kababayan, mga viewers natin, mga anak, huwag niyo sanang kalimutan na i-kiss naman ang inyong parents, di ba? Ang inyong mga tito, tita, inyong lolo o lola, i-kiss naman natin. At saka sabihin natin, I love you.
Kasi nga alam niyo mga kababayan ko, mga anak, na kahit gaano ka bigat yung trabaho ni nanay or ni tatay, kung kahit gaano po ka bigat yung trabaho, mapapawi yan. 'Di ba? Mawala yung yung kapoy mga kababayan. Kapag sabihin niyo, ihag ninyo si nanay, si tatay, ihag ninyo, tas i-kiss, tas I love you nay, I love you tay, ang sarap talaga pakinggan niya mga kababayan. Believe me, mga anak, believe me, napakasarap po pakinggan yan, di ba? Mapawi yung kapoy namin. Okay? So don't forget. And also, huwag niyo rin pong kalimutan na mag-pray sa ating Panginoon na magpasalamat tayo na tayo po ay gumising ngayong araw at saka tayo pa ay nakakahinga. Okay? So huwag kalimutan mag-pray kay Lord Jesus Christ. Anyway, start na mga kababayan. Kung tayo na po ay nakapagkape at saka uminit na inyong katawan mga kababayan, mas painitin ko pa ang inyong umaga. Bakit? Ang daming fake news mga kababayan. Ang dami talagang fake news. Naalala nyo ba na meron pong sinagot si PBM? Ay sino nga pala dito? Nakita po sa vlog ni PBM kahapon. Diba meron siyang sinagot mga kababayan? Kasi nga meron kumalat po na video. Yun po ay nakita ni PBM, isang vlogger nagpakalat ng fake news tungkol sa mga magsasaka mga kababayan. So mamaya pag-usapan natin yan. At saka ibubaking natin, kung hindi niyo ba nakita kung sino yung vlogger na yun, mamaya ipapakita natin mga kababayan. Saka pipitikin natin gonggong na yun kasi pasaway. Pasaway talaga nainira, hinikayat niya na wag na daw magsaka yung mga magsasaka mga kababayan. Okay? Before that, dito rin muna tayo sa fake news ipinakalat ng isang DDS mga kababayan na according sa kanya, sa kanyang write-ups doon sa Facebook account na Magsasaka mga kababayan, ang pangalan po ng Facebook account is Magsasaka Mabuhay Ka. Sinong tinira, Sir Ivan? Si Yusek Claire Castro ang tinira mga kababayan. Kasi according dito sa kanyang write-up, sa kanyang post sa Facebook account, na si PBM daw at saka si Yusek Claire Castro mga kababayan, meron dang relasyon. Di ba? Nakakatawa talaga ito mga didis mga kababayan, parang tarantado talaga Siguro nagkaka-stress na siguro nagpapanik na marami nang umiiwas sa kanila, marami nang nagising, iniwan yung mga DDS, iniwan yung mga Duterte mga kababayan. Siguro konting-konti na lang baka ipapasok na sila sa mental mga kababayan. Grabe talaga pati si Yusek Claire Castro at saka si PBM, ginawa nila ng issue, may relasyon na mga kababayan. Sabi dito sa post ng Magsasaka Mabuhay, ginamit pa ang Magsasaka mga kababayan. So sabi dito sa kanyang post, Sara Duterte exposes secret relationship between Claire Castro and Bongbong Marcos. Ang post niya mga kababayan, that is July 5. Sabi dito, in a stunning political twist, the Vice President drops bombshell revelations about an alleged hidden connection and it's sending shockwaves through. Diba? Grabe yung headline mga kababayan. Parang gulat. Nagulat, shocking. Ang masyak lang doon, yung mga didis ng mga tanga. Sabi doon sa kanyang write-ups mga kababayan, a revelation no one saw coming. In a moment that stunned both the media and political elite, na-stand daw yung mga media mga kababayan. Siya nga pala shout out sa GMA, ABS-CBN, Rappler, Bilyonaryo, Net25, kahit ano pang mga network mga kababayan. Na-stand ba kayo? Na-shock ba kayo sa balita na meron daw relasyon si Yusek Claire at saka si PBM? Na-shock ba? Nakakatawa naman. Kung na-shock sila, na ibalita sana yan sa ibang mga network mga kababayan. So sabi dito, dagdag natin, in a moment that stunned both the media and the political elite, Vice President Sara Duterte has publicly, si Sara doon sabi mga kababayan, Sara Duterte has publicly revealed what she claims is a long-kept secret relationship between Claire Castro, a legal analyst and commentator, and President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kababayan. Sabi niya, the unexpected revelation came during an off-script portion of a press briefing where Sara Duterte was asked about the growing rift within the administration and rumors of betrayal within their political alliance. Let's stop pretending, according na kay Sara mga kababayan.
She said, let's stop pretending, looking directly into the cameras. We all know Claire Castro isn't just offering legal opinions on TV. She's much closer to the president than people realize. So, diba? Tapos nakalagay sa baba mga kabayan, who is Claire Castro? Claire Castro, a high-profile lawyer and media personality, is widely known for her sharp legal commentary on major national issues. Until now, she has kept a relatively low profile when it comes to politics, publicly at least. However, insiders have whispered for months that Castro has grown increasingly influential behind the scenes, allegedly advising the president on legal strategies, crisis management, and even policy framing. Now, with Sara Duterte's revelation, those whispers have turned into full-blown headlines. Saan ba yung headline na ito nakita natin mga kabayan? Nakita ba natin sa mga mainstream media? Di ba wala? Doon na po sa kanyang post mga kabayan. Tas gulat na gulat daw ang mainstream media. Nakakatawa naman. Ngayon, ito nakakatawa. Allegations of influence and something more. Duterte didn't stop at implying legal influence. Her tone, sharp, deliberate, and borderline personal, suggested the relationship may go far beyond professional boundaries na makabayan. Sabi daw ni Sara, there's a reason why certain legal narratives are protected and why certain people get access, others don't. Sabi ni Sara, let's just say the palace isn't just for politics anymore. While she didn't provide explicit details, si Sara daw makabayan, the implication was clear. Claire Castro and President Marcos may share a personal, even romantic connection daw makabayan that has never been disclosed to the public. O, diba? Nakakatawa makabayan. Ginawa nila ng issue at sa kamaritisan si PBBM and also si Yusek Claire Castro makabayan na meron daw relasyon. Alam niyo ba, nanganak ang kanyang kamaritisan makabayan. Ano nangyari sa Ivan? Sunod sa kanyang post, mga after 8 hours yata yun, if I'm not mistaken. Sabi naman dito, shocking claims, Lisa Marcos horrified by Claire Castro's explosive revelation. Does President Bongbong Marcos have a child with a government undersecretary? The First Lady is reported shaken after a bombshell claim surfaces linking the president to a secret affair and an alleged hidden child na makabayan. The palace is silent, but the internet is not. O diba, meron lang itinago na sekreto si PBBM and also si Yusek Claire makabayan na meron na silang anak makabayan. O diba, nanganak? Meron dang anak makabayan. Tapos nakakatawa, dito po sa kanyang ginawa na caption. May anak kami ni Bongbong dyan sa baba makabayan. Meron dang anak. Nakakatawa naman. So mamaya, after po sa ating vlog makabayan, i-forward ko ito kay Attorney Yusek Claire. Okay? So for now, hindi to nakita ni Yusek makabayan. Hindi pa. So after po sa ating vlog, ngayon pagkatapos po, i-forward ko to kay Yusek Claire. At saka i-check natin kung ano ang kanyang reaksyon makabayan. Okay? O di ba nakakatawa, wala talagang nagawa or wala na talagang magawa itong mga DDS kundi pur lang paninira, kumakapit na sa mga fake news makabayan. Kasi ito po talagang napaka-obvious, napaka-klaro, napaka-fabricated. Ito po ay gawa-gawa lang, fake news makabayan. Isipin nyo, merong relasyon si PBBM and also si Yusek Claire Castro makabayan. Tas ngayon, nanganak. Meron ng anak si Yusek Claire at saka si PBBM. O diba, gonggong? Diba? Klaro talagang fake news makabayan. Diba? Kita-kita natin kung gaano po kamahal ni PBBM si Felisa. At saka nakita ho natin na matino po ating presidente. Unlike doon, kay Digong na ang dami pong chicks makabayan, hindi lang naman pala 3C. According po sa mga kumakalat ngayon na balita makabayan, umabot pala ng 17. Ang dami palang chicks. Kaya siguro, protektado niya yung isabong. Kaya siguro hindi niya ipinatigil yung pogo kasi kailangan niya ng maraming pera para sa kanyang mga chicks makabayan. At siguro to si Digong naghahanda siya para sa kanyang legal battle. Ngayon nangyari na.
yung doon po sa ICC mga kabayan. Kasi alam ni Digong na kailangan niya ng malaking pera kasi ang kanyang kukunin po ng mga abogado hindi basta-basta. Mga mamahalin na mga abogado mga kabayan. Siguro yan ang kanyang rason kung bakit hindi niya itinigil, hindi niya ipinahinto yung isabong, pati na po yung pugo mga kabayan. O, diba? And speaking of isabong, pag-usapan natin yan mamaya. Okay? So ngayon patuloy tayo dito po kay Yuse Claire. And also sa mga magsasaka mga kabayan. O, diba? Tingnan nyo, nakakatawa talaga eh. Pero, meron pa rin pong mga gonggong, mga oto-oto, mga tanga at bobong naniniwala sa post ng ito mga kabayan. Sa post ng magsasaka, mabuhay. Diba? Itong mga DDS, mga gonggong talaga, no? Diba? Siguro totoo yung mga sinasabi ng iba na itong mga DDS ay bobo mga kabayan at tanga. Na maklaro na fake news, pinaniniwalaan mga kabayan, diba? So dito ay syempre inatake po ng mga pro-admin supporter. According dito sa post mga kabayan, sabi dito ng mga DDS nga pala, unahin natin yung DDS, patay na may anak pala, kaya atapang atao ng mga kabayan. O di ba naniwala? So sabi dito ni Shuyin, if totoo yan, kaya naman pala, ganun na lang siya magtanggol daw kay PBBM. May liki ka rin pala. Diba? Sabi ba dito ni Maxima, walang masama pag magkaintindihan ng mga kabayan. O diba? Ang tanga, bobo pa. So ngayon, inatake ng mga pro-admin supporter. Sabi dito, wala ka sa wasto pang pag-iisip, BP Duterte. Bilang BP Presidente, dapat maging bahagi kayo ng pamahalaan sa mga problema kinakaharap ng bansa. Sabi nga ni Bongbong Marcos, kung ayaw mo tumulong, umalis ka para di ka makasagabal sa pagtatrabaho niya. Kaya wag na niyong pangarapin na maging Pangulo ng Pilipinas sa 2028 dahil wala kayong respeto at tamang legacy maiiwan para umunlad at mahango sa mahirapan ang mga tao. Hindi ko gets dito sa dulo mga kabayan. Kasama nito, wala na talagang ginawang mabuti. Yeah, right, who would believe her? I won't even believe if she says 2 + 2 = 4. Ayaw doon niyang paniwalaan itong si Sara Duterte mga kabayan. O, diba? Tingnan nyo. This woman needs psychiatric care. O, diba? Galit na galit po yung mga pro-admin. Ang mga pro-admin supporter, alam nila. Alam nila na yan po ay fake news. Saka napaka-imposible mga kabayan. Napaka-imposible talaga, diba? So marunong naman kasi mag-isip no yung mga pro-admin, yung mga matinong tao, mga DDS, hindi matino eh. Ay, hindi lahat ha. Peace. Hindi lahat ha. Kasi nga baka may magalit sa atin eh. Meron naman po mga DDS na mga matino makabayan. Like for example, mga yung kaibigan ko na manager, DDS yun eh, pero matino makabayan. Marunong kasi siyang mag-balance, 'di ba? Yung classmate ko na 4 yata lahat ng mga DDS, matino rin po. Kahit sa mga write-ups ko, meron silang mga meron silang banat, meron silang mga comments sa aking mga posts, pero yung maganda na naratibo makabayan, yung hindi fake news, yung sasagutin ka na may mga question sila, pero totoo yung question. Dapat ganyan, hindi yung mag-fabricate sila ng mga fake news, gunggong talaga eh, di ba? So, kaya nga, sinasabi ko dito, hindi lahat ng mga DDS, mga gunggong makabayan, hindi lahat, okay? So, sabi ba dito, baliw na jud kaday. Dili na ka makatabang og rehab. It's a good day, then certain days, it's a bad day. So, yes. So, ang ibig sabihin makabayan, kung totoo si Sara ang nagsabi nito, itong lahat na fabricated na news, ibig sabihin, mismo na po yung DDS ang nagsira sa kanya. Diba? At kung hindi totoo yun, o kung hindi totoo nga si Sara nga pala ang nagsabi nun, mismo ang DDS na po ang sumira kay Sara Duterte. O, diba? So, tuloy tayo. Pag-usapan na natin kung sino yung magsasaka makabayan. But before that, para maintindihan natin, ipapakita ko muna sa inyo yung vlog ni PBBM. And after that, i-reveal natin kung sino yung vlogger na yon na parang gusto niyang ipakita sa kanyang mga followers na siya ay magsasaka makabayan, which is not. Hindi siya magsasaka. So mamaya, i-reveal natin yan. But for that, dito muna tayo po sa vlog ni PBBM. For more details, let's watch this. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na kikita at hindi malulugi ang mga magsasaka sa bansa. Sinabi yan ng Pangulo sa pinangunahan niyang Gawad Saka Awarding sa Nueva Ecija kanina. Ayon kay PBBM, hindi pwedeng baratin
ng mga trader ang mga magsasaka sa kanilang aning palay dahil hindi na ibababa ang buying price nito. Yan ay kahit bumaba pa ang presyo ng bigas sa merkado. Mananatili raw ito sa 18 pesos hanggang 23 pesos kada kilo, depende kung dry o wet palay. Ang Department of Agriculture na rin daw ang bibili ng mga abono at pesticides para mapababa pa ang gastos ng mga magsasaka. Tutulong din daw ang gobyerno sa mga magsasaka sakaling masira ang kanilang pananim ng bagyo o kalamidad. Lahat ng tanim natin ay may insurance. Since ang DA na ang gumagawa, ay mas malaki na ang pwedeng insurance cover. Kaya pinalawak natin ang coverage ng ating mga insurance. Bukod po, pero pagka talagang nasira na yung planting season at hindi na makabawi, ay magbibigay kami ng subsidy para makatawid lang hanggang sa susunod na planting season. Ngayong linggo ay nanumpa na ang mga bagong halal nating mga lokal at national officials nang nagsimula sa kanilang mga trabaho. Ako ay makikicongratulate uli sa inyo at magpaparating ng good luck para sa inyong lahat. Tapos na po ang bahagi ng politika. Serbisyo publika na ang haharapin nyo ngayon. Marami-rami tayong trabahong pagtutulungan sa lokal at sa national government at malaking bahagi ang LGU sa paghahatid namin ng serbisyo sa taong bayan. Isang halimbawa sa pagtutulungan niyan ay ang implementasyon ng marami nating programa sa pagkain at sa agrikultura. Kaya na lamang nitong 20 peso rice program. Hindi lamang po sa Kadiwa stores may 20 peso rice, kundi pati na rin sa mga palengke natin. Parami na ang ating mga location. At hindi lang po ito pop-up stall na mawawala naman pagkatapos na masimulan. Tuloy-tuloy na po ito. Sa ngayon, as we said, vulnerable sectors muna, doon sa higit na mga nangangailangan. Sa pagtutulungan ng maraming ahensya ng national government at ngayon in partnership with the local government, 20 peso rice is here to stay. It is achievable, it is sustainable. Kaya abangan ninyo in your nearest public market. Meron nga nagsasabi na meron silang pangamba na dahil binaba ang presyo ng bigas, sasabay din ang presyo ng palay. Hindi po totoo yan. Meron po tayong minimum buying price. Ang NFA ay bibili ng basa na palay sa 18 pesos. Yung dried na palay mula 19 hanggang 23 pesos. Kahit ano pa ang maging presyo ng bigas, hindi po bababa dito ang pagbili ng NFA sa palay mula sa ating mga magsasaka. Ang dahilan kung bakit kayang baratin ng mga trader ang pagbili ng palay sa ating mga magsasaka dahil wala silang mga processing. Kaya basa ang hawak nilang palay, napipilitin sila na ipagbili ka agad ito kung anumang presyo ang binibigay ng trader. Kaya naman ay nagkakalat po tayo ng mga rice processing plant, daan-daan na mga dryer para yung farmer, meron na siyang dryer, mamimili na siya kung saan niya dadalhin yung tuyo na niya na palay. Kaya't hindi siya mapipilitan maipagbili yung kanyang palay kung anong presyo ang binibigay sa kanya ng trader. Para po sa aming mga kabataan, ano po ang hakbang ng ating gobyerno para gawing kaakit-akit ang farming bilang karir po dito po sa ating Pilipinas? Tinanong din ako ng ating mga kasamang magsasaka, paano daw maangganyo ang mga kabataan sa pagsasaka? Dahil matanda na ang ating mga farmer. Ang sagot ko, teknolohiya. We must use technology. Nakakaunawa ang kabataan sa mga bagong teknolohiya. Isang halimbawa niyan, yung pinamigay natin na mobile soil laboratory, high-tech at talagang state-of-the-art yung mga kagamitan. Malaki ang maitutulong nitong mga soil laboratory sa productivity ng ating mga farmer. Lalo na ngayon, panahon ng climate change, talagang apektado ang sigla ng ating lupain. Isa pang high-tech na pinuntahan namin ay yung rice processing. Yung facility na yan ay kaya mag-process ng 2 hanggang 3 tonelada ng palay kada oras. At patuloy din ang pamimigay ng makinarya para mapadali at mapabilis ang trabaho sa bukid.
Mura, makasahang supply at masustansyang pagkain. Yan ang magiging ani ng isang matibay na sistemang agrikultura. Kaya natin ito pinagbubuhusan ng pansin. Mula sa sakahan, sa iba't ibang proseso na kailangan pagdadaanan ng mga ani, pati sa bagsakan hanggang sa pamilihan, titiyakin ng pamahalaan na maayos ang pakdakbo para sagana sa pagkain ang hapad kainan ng bawat pamilyang Pilipino. Ito yung hindi nakikita ng mga DDS makabayan kung gaano ka full blast support ang ating gobyerno si PBBM sa ating mga magsasaka pati po sa mga mangingisda makabayan. Tingnan nyo mga magsasaka, binigyan ho ni PBBM ng Sowell Laboratory, yung truck, yung malaki makabayan, parang Love for All, di ba? High-tech yun. First time nangyari sa Pilipinas na merong ganyan makabayan. Sowell Laboratory, di ba? So, tingnan nyo kung gaano ka-hard worker ang ating Pangulo. Kung gaano siya katalino makabayan, di ba? Kasi nga nakita natin talagang siya talagang visionary na tao. Pero ginagaya niya, siyempre, si Apolacay makabayan. Di ba yung mga blueprint ni PBBM, yung mga plano ni PBBM, yung mga nangyari na ngayon, di ba? Napansin ba natin? Yan po ay ginawa noon ni Apolacay. Siyempre, sa panahon po ni Apolacay, kasi hindi pa yon high-tech ng panahon ng makabayan, iba naman kasi sa panahon ngayon. So, the same pa rin po na proseso, the same pa rin po na plano, proyekto, pero in-upgrade lang ni PBBM. Dahil po sa ating teknolohiya makabayan, o di ba? So siyempre ang kanyang idol, ang kanyang tatay. Tingnan nyo ngayon, di ba? Umunlad. Unti-unti nang umunlad ang ating agriculture makabayan dahil yan kay PBBM. Kasi nakafocus naman talaga si PBBM sa agriculture makabayan, which is yan po ay hindi pinapahalagahan. Yan kasi po ay binaliwala sa panahon ni Digong. Kasi si Digong, busy siya sa pangungura makabayan. Busy siya doon sa mga kaibigan niya na mga sugarol. Busy siya doon sa mga kaibigan niya na mga sindikato. Diba? Doon kasi siya nakafocus makabayan. Unlike dito sa Marcos admin, kaya nga nagustuhan ng mga dilawan, kaya nga nagustuhan ng mga pinklawan si PBBM. Kasi ang gusto rin po ng mga dilawan at pinklawan, ginawa ni PBBM. Katulad po doon kay Kiko makabayan, di ba si Kiko Pangilinan, gusto niya doon sa agriculture. Marami po mga nag-advocacy, nandyan po sa mga pinklawan, dilawan, ang agriculture makabayan. Pero yung mga plano nila, hindi pa nila sinabi makabayan, ginawa ni PBBM. Mas upgraded pa. O, di ba? Kaya nga nagustuhan po ng mapinglawan sa kanadilawan si PBBM. Kasi nangyari na ang gusto nilang mangyari dito sa agriculture, pati po sa ekonomiya natin makabayan. Tingnan nyo, ang second fastest growing economy sa Southeast makabayan, di ba ang Pilipinas? Kasi nga dito sa ginagawang hakbang nating gobyerno, which is very effective talaga. Ang problema, ang kalaban dito, yung mga DDS. Yung mga naninira kasi sa ating gobyerno. Yung mga naninira kasi sa ating bansa makabayan. Pero ang problema meron kasi mga nasa likod sa kanila na mga na mga malalaking kumpanya siguro yan, na office yan, na kung saan hawak nila yung social media. Hawak na. Ako aminin ko na mayagpag ang fake news na mga DDS. Kasi meron pong nasa likod sa kanila makabayan. Parang hawak nila yung algorithm ng Facebook, hawak nila yung algorithm ng YouTube, parang ganun makabayan. Kasi hindi nila hawak ang YouTube. Hindi nila hawak yung mismong Facebook na kumpanya. Pero nakuha nila yung algorithm with the help of the company kung sino mayang nasa likod ng makabayan. Totoo naman talaga yan Pansinin nyo lang. Mga paninira ng DDS na mayagpag sa Facebook makabayan, na mayagpag sa TikTok, meron silang ginawa niyan. I don't know kung paano na ginawa ang kabayan. Siguro gumawa sila ng maraming Facebook account, mga accounts, mga trolls na nagsabay-sabay lahat sa pag-upload. Baka ganyan makabayan. Kaya nga lagi kong nananawagan sa inyo, di ba, sana i-like natin ang ating vlog, i-like natin, i-share natin. Kasi nga, with your help mga kababayan ko, malabanan natin ang fake news ng DDS. Alam natin kung ano ang totoo. Kaya lang, pilit lang pinagtatakpan, pilit lang hinaharang, gusto lang matabunan sa kanilang naratibo na paninira kay PBBM at ng gobyerno natin. Yan ang nangyari mga kababayan. Kaya with your help, i-share natin ating mga vlogs para makita ko ng mga kababayan natin na hindi po naabutan ng mga totoong impormasyon. Kasi kawawa sa mga kababayan. Tayo walang problema. Kasi alam natin ang totoo. How about those people na hindi po naabutan ng totoong mga balita kasi nga natabunan po ng fake news mga kababayan, okay? So anyways, ipapakita ko na sa inyo kung sino yung vlog
our vlogger na tinutukoy ni PBBM na nanira sa ating gobyerno, nanira po sa programa ng 20 pesos per kilo na bigas, at saka iningganyo niya yung mga magsasaka na wag na daw magsaka kasi daw babaratin na yung presyo ng palay dahil daw sa presyo ng bigas na 20 pesos per kilo na bigas. Sir Ivan, bakit siya napakalat ng ganyan? Kasi nga hindi nila kayang sisiraan yung 20 pesos per kilo na bigas, mga kabayan. Nung unang labas, ang 20 pesos per kilo na bigas ni PBBM, di ba pinagtawanan nila, sinisiraan nila, doon sila nakafocus lagi po sa paninira. Ngayon, naging stable na at mas lalong magiging stable ito kasi nga makakaabot na ito sa mga merkado, mga kabayan. At dito mapapatunayan na hindi lang po sa mga Marcos loyalist, hindi lang po sa mga pro-admin supporter na maganda talaga ang quality ng bigas. Dito rin po mapapatunayan sa ibang tao, lalo na ang DDS, mga kabayan, di ba? Ang pumila nga yung DDS na una pa, mga kabayan. So dito mapapatunayan na totoo lang sinasabi ng ating gobyerno na maganda ang quality ng 20 pesos per kilo na bigas. Kahit ako, di ba? Naalala niyo ba yung launching doon sa Cebu City? Ako mismo, naka-experience, nakikita on the spot. Inamoy ko pa, maganda yung quality. Bagong ani, mga kabayan, mabango. Hindi, noon talaga pangit eh. 'Di ba? Noong panahon, basta panahon noon noon, mga kabayan, ako na po magsabi, ang pangit ng NFA nung panahon na 'yon. 'Di ba, lalo na sa kay Digong, mga kabayan, kay Digong ang pangit ng NFA. But ngayon, ibang-iba talaga. Yung NFA rice ngayon na 20 pesos per kilo na bigas, hindi pa nakabili. Yung binibili ninyo 37 pesos dyan sa merkado, yung 37 pesos or 36 pesos po na bigas, yan yun, mga kabayan. Syempre, subsidized kasi ng ating gobyerno. Pero yan yun, ang quality na yun. Pero hindi hasmin. Hindi yung masyadong maputi, mga kabayan, okay? Kasi nga, yung hasmin, imported kasi yun di ba? So, ipapakita ko sa inyo kung sino yung nanira. And after that, ibubuking natin, mga kabayan. Ayan, mga idol, nakikita nyo, napakalawak ng palayan ngayon, pero hindi magtatanim ang mga magsasaka dahil sobrang mura nung nakaraan ng palay 10 hanggang 12 pesos. So ang gagawin nila, dahil 20 pesos ang bigas, hindi na muna sila magtatanim dahil ang pagtatanim ng palay ngayon sa administrasyon ni BBM ay kapalit nito ang pagpapakamatay. Ibig sabihin, mahal ang mga produkto ng pang-agrikulturang produkto pero mura bibilhin ng gobyerno. Hindi sila magsasakripisyo, hindi sila magpapagod para lang lalong ilubog ang kanilang kinabukasan sa pagkalugi. So napagdesisyonan ng Farmers Association na hindi muna sila magtatanim ngayon kasi sobrang mura ng bigas. At hindi naman din dapat magtanim ng palay kasi sobrang mahal ng mga pang-agrikulturang produkto. Sa administrasyon ni BBM, wala tayong kapakanan, wala tayong kinabukasan. So, napagdesisyon na ng mga farmers, hindi na muna sila magtatanim. Sa ganitong mga araw, ganitong mga panahon, dapat ang mga farmers ay nagsisimula ng magpaararo, magpatrabaho. Pero nakikita niyo yan, napakaluwang na palayan yan. Napagdesisyon na nila na hindi muna sila magtatanim ngayong taon na ito. Kasi sobrang mura ang bili ng palay nung nakaraang harvest season. So malaki yung pagkalugi nila, lalo silang mababaon sa pagkautang. Oh, di ba? Naninira pa, mga kabayan, gunggong talaga eh. Tas ginamit pa yung mga magsasaka. Di ba, according sa kanya, mga kabayan, na nakapag-design na daw yung Farmers Association of the Philippines na hindi sila magtanim ng palay, mga kabayan, kasi sayang lang daw ang kanilang pagod. Di ba? Kasi daw bibilihin ng gobyerno natin sa murang halaga yung palay. O di ba, grabing paninira, mga kabayan, kasi hindi na kaya siraan yung 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon, dito sila nagpenetrate, ginamit nila yung mga magsasaka, mga kabayan. Iningganyo niya na huwag na daw magsaka kasi sayang na daw ang pagod nila, mga kabayan. Ngayon, gagamitin natin ating critical thinking. Gagamitin natin ating mapagmasid, ang ating observation sa kanyang buong vlog
na kanyang sinabi mga kababayan. Una, nagbasa-basa ako sa comment at meron pong nakilala sa kanya mga kababayan. Anong sinabi sa Ivan? According po dun sa comment, hindi siya magsasaka. And second, siya po ay vlogger mga kababayan. Doon po sa kanyang video mismo, wala siya sinabi na sa kanya yung sakahan mga kababayan. Diba napansin ba natin? Kahit isa, wala siyang binanggit doon na sa kanya yung sakahang ipinakita niya during sa kanyang vlog mga kababayan. Wala. Kundi ginamit niya yung mga magsasaka. Pumunta na siya doon para mag-vlog mga kababayan para manira. Para mangganyo ng mga magsasaka na wag nang magsaka kasi binigyan niya ng fake news, binigyan ng maling impormasyon yung mga magsasaka mga kababayan. Nagbabakasakali siya na meron siyang maoto. Pero hindi niya kayang gawin niya mga kababayan. Hindi niya kayang utuin ang mga magsasaka. Bakit? Kasi grupo-grupo yan eh. At yung mga grupo, naalala ba natin doon po sa pagpunta ni PBBM, bumisita siya doon sa mga magsasaka mga kababayan. Yung grupo na yon, grupo ng mga magsasaka yon. Mismo mga magsasaka na nandun mga kababayan, sila rin po ito ang mag-disseminate ng information tungkol sa napagplanuhan at sa ginagawa ng ating gobyerno. Diba? Doon pa nga lang sa yung pagbayad ni PBBM, 'di ba? Binayaran po yung mga utang ng ating utang po ng mga magsasaka, mismong kanilang lupa, binigyan na ho sila ng ng certificate na para na po sa kanilang makabayan, 'di ba? Na-condone yung lupa. At saka lahat ng mga kailangan nila ng mga machineries, kagamitan para po sa pagsasaka makabayan, ibinigay sa kanila ng ating gobyerno at ni PBBM. Kaya hindi kayang utuin ng vlogger na yon ang mga magsasaka makabayan. Kasi alam po ng mga magsasaka kung ano ang totoo. O di ba? Gonggong talaga eh. Ito ang gawain ng mga DDS. Gusto kasi nilang ilihis yung tungkol sa issue ng impeachment trial kay Sara Duterte. Gusto nila kasing tabunan yun makabayan. Gusto nila kasing iligaw yung mga isip, yung atensyon ng mga tao para mawala sa kanilang isip yung impeachment trial. At dito sila sa mga bago nilang ginawa, fabricated fake news ng mga kamartisan makabayan. O di ba? Hindi magtatagumpay yung mga nandyan sa kadiliman. Ang nag-aaway ngayon, yung kadiliman versus kasamaan. Lahat ng grupo ng mga DDS, sila ngayon nang nag-aaway makabayan. Kadiliman versus kasamaan. O, diba? So anyways, before tayo mag-jump sa ating next topic makabayan, ishare pa na natin. Nandyan po si Leonardo Manansala, Emmy Mapalad, Rosemary Mercado. Nandyan rin po si Rosemary Bautista, Ralis Carlinga, Ninuka Asor, hi to Banis Milagros. Kasama rin po natin si Nelson Sibayan, hi to Mobile Legend Bangbang Bunak TV, Aneth Aligre D, nandiyan po si Terby, Marilyn Digma, Annalyn Biden, hi to Benji Somailo, Johnny Basi, hi to Sir Jaime Garcia, nandiyan po si Derek Erwina Argilias and Derek William Mayo. Okay, so mga kababayan ko, pag-uusapan natin itong tungkol sa Isabong. Alam na ho natin po yung update mga kababayan tungkol doon sa missing Sabongeros na kung saan naging suspect na ngayon itong si Atong Ang and also itong si Gretchen. Dahil po sa mga naglabasan po ng mga whistleblower, mga witness, nagpakilala ng mga kababayan kung sino sila, 'di ba? Si Patidungan, yung alias Totoy mga kababayan. At saka marami pang iba na mga naglabasan ngayon ng mga witness against dito kay Atong Ang and also kay Gretchen Barito mga kababayan. Ngayon, sinong nakita sa vlog ni Makagago? Yung si Boss MJ makabayan. Or naalala ba natin si Boss MJ? Yung mahilig po sa talpakan. Yung po nagpo-promote ng sugal makabayan sa sabong, isabong, either sa sugal po ng or scatter or diamond or ano ba niya ng mga online gambling makabayan. 'Di ba mahilig siyang mag-promote niyan? Kasi si MJ, kung naalala nyo yung Battle of YouTuber makabayan, Battle of the YouTubers, siya yung promoter doon. Siya yung organizer ng makabayan, si MJ. 'Di ba? At saka one time, I think how many times yata na siya po ay tinira ni Banatbay, nagkabanatan po si MJ and also si Banatbay kasi nga si MJ makabayan, sometimes kasi siya po ay nagsuporta rin po siya dito sa pro admin. Meron siya mga content na tungkol po sa administration. At saka ginprotektahan niya or gin-promote niya
yung ating gobyerno or yung mga proyekto ng ating gobyerno, ginagawa ni PBBM, ginagawa ni Speaker Martin Romualdez, pero sometimes lang makabayan. Sometimes lang siya nagtatouch ng content tungkol sa politika. Kasi doon siya namayagpag sa iba niyang content makabayan. Pero nang sumabak siya sa politika, nagtangka siyang pumasok sa politika, binanatan siya ni Banat Bay, di ba? Tas umamin nga si Imjing na daw, according sa kanya, binayaran daw siya makabayan. So ngayon, kahapon, meron siyang vlog tungkol dito kay Atong. At saka first time ko itong nakita makabayan na video na to, na itong video nito ni Atong, magagamit to against sa kanya makabayan. Siguro hawak na ito siguro hawak na ito ng DOJ, hawak na ito ng kapulisan natin, itong video na ito, kasi nga undergoing tong investigation tungkol sa isabong makabayan. Meron kasing sinabi, itong si Atong Ang dito sa kanyang video, na parang pinagbantaan niya yung mga natsuchupi, yung cheater makabayan dyan sa sabungan, and also yung mga katunggali niya or siguro yung nakasama niya noon sa isabong, pag-promote, paggawa nitong isabong or online na sabong, tapos siya po'y trinidor makabayan. Dito, meron si sinabi, pinagbabantaan niya. At para matidahan natin, let's watch this. Noong April 2021 hanggang January 2022, 34 na sabungero ang mga nawala. Ang media ay pinangalanan ng sitwasyon na to as the missing sabungeros. Lumipas ang ilang taon at natabunan ang nasabing insidente hanggat sa may lumabas na isang pinaghihinalaang individual na si alias Totoy, kung saan ay naglabas ito ng mga bagay-bagay at panibagong mga makababalaghang balita na nakapagbigay init muli sa kaso ng The Missing Sabungeros. Saan po ba nagsimula ang lahat ng ito at bakit si Mr. Atong Ang at si Miss or Madam Gretchen Barreto ay nadadawit dito? Ang online sabong o e-sabong ay nagkaroon ng makabuluhang katanyagan noong panahon ng 2019 dahil sa COVID-19 pandemic. Sa mga panahon na to, mga kahombre ko, ang online sabong ay legal pa. Sa sabong, hindi rin maiwasan ang pagtsotsope o pagkakaroon ng dayaan. Halimbawa nito ay ang pagpipilay sa mga manok, pagpupurga dito upang manghina, pinapaliguan ng mga ito at iboblower pag ilalaban na. At ang tari ng manok ay posibleng binabaliktad nila or pinapupurol. Isa sa mga nadawit sa naging dayaan ay si Atong Ang, isang prominenteng Filipino businessman na nakilala sa sabong or isabong. Nagawang maglabas ng video ni AA, galit na inihahayag ang naging dugasan sa kanyang online sabong site. Kung mapapansin nyo, dalawang website to, yung sa amin na W20 Live. Ito yung tinatayaan nyo na website namin. Kaya kayo nakakataya dyan dahil mayroong mga agent, master agent, lahat ng klase ng agent. So, ang ibig sabihin yan, ito ang original namin na isang taon na natin tinatayaan yan. More or less, andyan na yan. Ngayon, yung mga agent na yan, nag-double agent, triple agent, pwede naman sila mag-double or triple agent as long as ang ibinebenta nila, hindi nila niloloko mga tao. Yung mga under ng PAGCOR, dapat yun lang sila. Hindi yung nagnanakaw sila ng palabas, niloloko nila mga tao, ganito nila kayo niloloko. Kayo ngayon, alam ko, ginagamit nyo ngayon ito. Lahat ng tumataya sa W27, tingnan nyo maigi. Etong W na merong dash sa gitna, illegal yan. Tignan nyo ang ginawa ng mga tarantadong yan. Pinareho nila, pareho lahat, ninakaw nila ang video namin, gumawa sila ng domain, lahat pare-pareho, yung mukha niyan, lahat pareho. Nagsama-sama kasi ang ilan sa grupo, yung mga agent na yan. Tignan mo kung gano'ng katarantado ginagawa nyo. Ito ang binibenta nila, original. Tapos sasabihin nila, lumipat muna kayo dito. Hindi alam ng mga mananaya, ng mga nanonood, na illegal na pala ang tinatayaan nila. Kumbaga sa ito ang tunay na kumpanya, na ang kumpanya natin na nagbabayad ng tax, nagbabayad sa PAGCOR, nagpapagamot ng mga tao, lahat ng klase ng taxes, binubuhay ang industriya, gumawa sila ng isang kopya para magnakaw itong mga tarantado na itong mga agent na to. Nakita mo ngayon, yung mga iba, hindi na maka-withdraw. Tinayaan ng mga CIDG at saka NBI ngayon. Hindi na maka-withdraw. Subukan nyo mag-withdraw.
Hindi kayo makaka-withdraw, hindi kayo makakapasok. Pinapaliwanag lang namin, kayo mga gago kayo. At binigyang babala niya ang mga taong namimirata sa kanyang site. Kaya lahat kayo, yung mga website na yan, yung mga agent na yan, tandaan nyo to. Ganito lang kayo maiipit eh. Gumagamit kayo ng GCash, Paymaya, lahat ng payment system. Huwag nyo kakalimutan, meron kayong ID, meron kayong mga address, meron kayo lahat dyan. Nakuha na ng mga CIDG yan, NBI. More or less kilala na namin yan, okay? Kaya kayo mga agent kayo, magkakasama tayo nagsimula rito, pinipilit natin maging maayos, makinig kayo maigi. Kaya tandaan nyo to, pag hindi kayo tumigil, ako nakatingin ako sa inyo yan. Tignan nyo maigi kung ano mangyayari sa inyo. Okay? Kapareho nito mga manyonyopi na to. Huling-huling beses ko pa itong sasabihin sa inyo. Although alam ko naman, medyo natahimik na. Kayo mga manyonyopi kayo, yung mga nagpapasok na manok sa amin, although napigilan na yan, na wag na kayo papasok sa teritoryo namin. Na maglalaban kayo ng manok, na tapos pupusta kayo sa kabila. Alam nyo na kung ano mangyayari talaga sa inyo dyan. Walang kakwenta-kwenta, pera lang yan. Kayo mga agent kayo, ayusin na natin. Hanggang di pa kayo nasasaktan, tigilan nyo na yan. Tama na yan. Ito po ang ayon sa isa sa mga netizens. Ito ang tandaan nyo, kung marunong kang pumarehas at wala kang inaargabyado, walang maniningil sa'yo. Pagkatapos po ng ilang mga araw, nagsimulang mawala ang iba't ibang mga sabungero. Nagsimula ito kay Michael Bautista noong April 28, 2021. Kung saan ay makikita natin na sinundo ito ng dalawang individual na nakaposas. Sunod ay si Ricardo Lasco kung saan noong August 30, 2021 ay nagawang looban ito sa kanyang bahay. At ayon sa mga kumakalat, siya ay isang chicken breeder at master agent ng isang online sabong. At napakarami pa pong nawala after nito. Nagsimula ang investigasyon noong 2022 kung saan ay nakipag-usap ang PNP sa mga managers at security guards ng Cockfight Arena. At isinaad na may match fixing o double crossing or betrayal sa pinakamay-ari ng sabungan. Yan ang mga naging dahilan kaya daw dinakip ang mga ito. Nagkaroon din ng iba't ibang mga panayam ang pamilya, nanay, asawa ng mga nawawalang sabungero, expressing ang kanilang mga kalungkutan sa pangyayari. Pakawalan na sila, maawa naman sila sa amin. Napakahirap sa bilang isang ina. 2 anak mo, nawala. Nawala naman ikaw alam na kagalit nila. Nagmamakaawa po kami sa pamunuan ng WPC na sana naman po makipagtulungan po kayo sa amin. Makipag-usap po kayo sa pamilya, sa mga pamilya ng nawawalan para magkaroon po kami ng idea kung ano pong bang nangyari, kung ano pong ginawa nyo sa kanila. Sana po, tulungan nyo po kaming makita. Tulungan nyo po kaming mahanap. Sa dulo ay sumatotal na 34 ang mga sabongeros na nawawala. Ang Senado, chaired by Senator Bato de la Rosa, nag-file ng isang resolution kung sa ay hinimok nito ang PAGCOR na isuspindido ang mga operasyon ng isabong. Isa sa mga kapatid ng missing sabongeros ay sinabing ang mga armadong tao na nanloob ng bahay ng kanyang kapatid ay pinakilala ang kanilang mga sarili bilang NBI agents. At nagpakita pa di umano ng search warrant sa kasong large-scale estafa. Ayon kay Senator Bato de la Rosa, website cloning or spoofing ang dahilan ng pagkakawala. Noong March 16, nagbigay ang mga pulis ng 8 suspect at isa rito ay si Mr. Atongang. Pinatawag si Atongang sa Senado especially dahil kumakalat ngayon na nagawang video nito ukol sa pagbibigay babala niya sa mga taong dinudugas ang kanyang site. Sa nangyaring kaganapan, nakisali din si Madam Gretchen Barreto, isang Filipino actress, socialite at asawa ni Antonio Coangco or Tony Boy, nagawang maglabas ng video ukol sa nangyaring hearing ni Atongang. Get down to business, Bato. Stop grandstanding. Just get down to the investigation. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nagaling yan? My God! A senator has that watch. Oh my gosh! How did Bato ever become a senator? Tignan mo yung line of questioning niya.
Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo. People, vote wisely. Don't vote a bato. My gosh. Dapat sa'yo, game show. Tumatalpak kasi kung si Bato na to Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko, may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon, the truth will come out because... Naku po, binuking makaabayan. Binuking ni Gretchen itong si Bato na meron palang utang to dahil sa talpakan makaabayan. Kaya pala lumabas yung mga usap-usapin tungkol ngayon tungkol dito kay Bato na tumatalpak daw itong si Bato makaabayan. Dahil pala doon sa video ni Gretchen Makaabayan, binuking niya itong si Bato de la Rosa. So doon po sa video yung pinakita ni MJ Makaabayan, yung sinabi mismo at saka pinagbabantaan mismo ni Atong Ang yung kanyang mga yung mga agents noon, mga master agents na noon sa Isabong Makaabayan na siya ngayon sa feeling niya, siya po ay trinidor, 'di ba? Magagamit 'yun against sa kanya Makaabayan. Kaya nga nag-viral din ngayon yung itong vlog ni MJ Makaabayan, 'di ba? Honestly, first time ko nakita yung video ni Atong Ang Makaabayan na yun po ang gagamitin against sa kanya. So dahil po dun sa video nito, hindi malayo na maging prime suspect itong si Atong Ang Makaabayan. Kasi nga siya mismo dito yung nagbanta doon sa mga machuchope, doon po sa mga nagdugas sa kanyang website na Isabong Makaabayan. O diba? So anyways, before tayo mag-jump sa ating next topic, shout muna natin, nandyan po si Tinkerbell, Sports Shinobi from South Korea, Rosalinda Ilopre, hi to Abby Smith, Dioselin David, Ashed, Merjane Tan, nandyan rin po si Shirley Fernandez, Tony De Los Reyes, Marjorie Minsides, Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandiyan rin po si Josephine Gallego, hi to Evelyn Garcia, and hi to Moneth Borromeo. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo yung collab vlog nila ni Kristan and also itong ni Liamas Makaabayan kasi ang ganda po ng kanilang discussions. For more details, let's watch this. I think kasi yung mga tao naisip nila na parang usually sa politika, pwede namang you take one side or the other. Banatan kayo, away kayo, okay lang naman yun, di ba? Ito kasi ibang level. Ibang level. Tama si Harry Roque, si ex-human rights lawyer. No? Ang mali lang ay sinabi kasi niya noon, ito ay labanan sa puwersa ng kadiliman at puwersa ng kasamaan. Ang mali lang niya ay nagsama yung dalawa sa mga Duterte. No? Masama na, madilim pa. No? Yung ba ang gusto mong manahin ng ating mga anak at ng ating mga apo? Medyo mahiya naman tayo. Kung hindi tayo mahiya para sa ating sarili, mahiya naman tayo para sa susunod na henerasyon. Katulad din ng mga latest statement ni Vice President Sara. Ay, oo. No? Oo, di ba? Yung narinig mo yung kanyang press con? Oo, unahin na natin. Pag-usapan natin yun. Ano ba yung mga binanggit niya ngayon? Sabi niya ay, hindi ako pro any country. No? Ang last time kasi na nag-check ako, yung Pilipinas ay isa ring country. No? Pero ang tawag ko dyan, hindi lang slip. No? Yep. Ang tawag ko dyan, yan talaga yung kanyang karakter. Yan talaga yung kanyang katauhan. Hindi siya loyal sa ating country. Mas loyal siya doon sa tumutulong sa kanya. Yung nagbabayad. Na sinasakop yung ating bansa. No? Kaya medyo revealing yung kanyang statement na yon. Baka yung iba ang tingin, ay, statement lang naman yon. Reflective yon ng kanyang katauhan. At reflective yon doon sa kanyang gagawin pag sila ay nakabalik sa kapangyarihan. Yeah. I do not serve any country. No? Yung kanyang political life ay masasum up mo doon. Dahil talaga namang hindi siya naglilingkod sa ating country. Yun. At saka hindi lang yun. Talagang alam mo, kahit na ako nung narinig ko ngayon, nagulat ako because ako sinasabi ko palagi sa mga ginagawa natin dito. Ginagawa ko to para sa Pilipinas. Kaya tayo nagsasalita, bumabati ko sa ating mga politiko para sa Pilipinas. Kaya nagulat ako na hindi niya naisip yun. Tulad ng sabi mo nga, tingin ko kasi, hindi talaga yun ang nasa isip niya. At hindi nga, yan ang tawag mong Freudian slip. Oh, correct. kaya sa mga sumusuporta sa mga Duterte, pag-isip-isipan nyo yung ganong klaseng salita. Kasi nakikita mo na wala siyang loyalty sa kahit na anong bansa, kahit sarili niyang bansa. At ang loyalty lang niya para sa akin, tingin ko, pera. Yun ang loyalty niya. Tama. Kaya pagising ng mga mamamayan sa umaga, habang sila ay nag-aagahan, titigan nilang maigi yung mata ng kanilang mga anak, ng kanilang mga apo.
ano ba yung karapat-dapat dito sa aking mga anak at sa aking mga apo? No, ano ba yung karapat-dapat na kinabukasan, na lipunan para sa kanila? Itong ganitong klaseng leader na gustong magpapatay, yung ganitong klaseng leader na ang laging sinasabi ay puro pagmumura, ganitong klaseng leader, no, na ang loyalty ay sa ibang dayuhang bansa, etc. etc. So isipin naman nila, sa umaga, bago matulog, yung kanilang mga anak, kanilang mga apo, ano yung titingnan nila na pinakamabuting lipunan, pinakamagaling na leader, pinakamarangal na kinabukasan para sa kanilang mga anak at mga apo. Wag na sa kanilang sarili. At saka hindi lang yun, idadagdag ko lang, nung pinakinggan ko yung press ko ni VP Sara, nakakadismaya yung nakikita mo yung meron siyang, hindi ko alam kung contempt o disdain sa pagsagot. Yung parang naaabala pa siya sa pagsagot niya. Parang ayaw niyang sumagot na. Laging galit. Oo, parang pag magtanong ka, parang ang trato niya sa tanong mo ay parang ang tanga mo naman na sumagot. Ang tanga mo naman na tinanong mo yan. Tapos ito pa napansin ko, hindi niya matapos-tapos yung mga sentences niya. Palagi niya sinasabi, kasi, ganun na lang. Parang we don't deserve an answer ang dating. Chris, parang sinasabi mo, may psychological problem. Oh, absolutely. Parang sinasabi mo ay parang psychopath eh. Oh, no? Kasi ganun yung characteristics ng isang psychopath. Oh, at saka kaya nga natutuwa ako ngayon kay Attorney Claire Castro dahil bumabanat siya. Yung pag may sinabi si Duterte, babanat siya. At ang banat nga niya na sino ba talaga ang stupid? Kasi pakinggan mo paano si Sara Duterte sumagot. Very emotional. At sorry, mahina talaga siya mahina siya mag-articulate ng kanyang mga iniisip. Bakit nasabi ko yun? Panoorin mo yung interview niya. Kahit yung sa English, sa RT, sa Russia Today. Ganun din. Hindi siya marunong mag-articulate ng thoughts niya. At palaging mid-sentence, humihinto siya. Nagbabago yung sinasabi niya. Hindi katulad ni Yusek Claire, no? Nagkaharap kami twice this past few days. Bago kami nagkaharap, ay sabi nga niya, binabanatan ako ni Ronald. So, pero ganoon naman talaga pag public figure ka, di ba? We can agree to disagree. Pero nitong dalawang paghaharap namin, ay very cordial naman. Very cordial at saka very sharp yung aming diskusyon. Ganun dapat, di ba? Yung hindi ka defensive. Yes. Yung hindi lahat ng tanong ay banat sa'yo. It's not about you eh. It's about policies, it's about ideas, no? It's about institutions. Yes. No? Kaya, almawa, nung kailan ba yun? Last Wednesday. Nagtatawanan na lang kami ni Yusek Claire. No? At siguro, isa sa pinagtatawanan namin ay yung mga statements ni Vice President Sara. No? Yes. At okay nga yun na meron nga ang Yusek Claire ngayon na spokesperson, parang spokesperson na rin, lumalabas Kasi may pantabla ka. Tama. Na pag nakita mo, obserbahan niyo yung panagkaiba ni Yusek Claire at saka ni Sara Duterte. Ang layo talaga nila. Kaya, sabi nga niya, Sir Ronald, lagi ko kayong pinapanood. Sabi ko, pati yung mga banat ko sa inyo. Alam niya. Kaya sabi mo nga ay famous na ako. Mukhang mas notorious kesa famous. Ayun, infamous. Infamous na. Pero ngayon, ngayon, ang binabanggit naman ni VP Sara din, hindi lang yun, ay yung kanyang mga foreign trips daw. Ano ba talaga? Personal ba to o official? Hindi ko na rin siya maintindihan eh. Ang alam ko, hindi siya official. No? Pero, dahil ikaw ang pinakamataas na opisyal ng bansa, lahat ng ginagawa mo is practically practically ay official. No? Kahit na yung pupuntahan mo ay isang rally para batikusin ang boss mo, theoretically, yung presidente, yung gobyerno na bahagi ka, kahit yun ang mo, practically official yun eh. No? Kaya hindi ko alam saan siya kumukuha ng pamasahe para sa business class kasama yung isa kanyang entourage at titira sa mga 4-star hotel, no? At ano yung kanyang ano yung kanyang nilalagay dun sa kanyang request? Paano hindi ka makakalabas ng bansa kung official ka ng gobyerno nang wala kang request na aaprubahan ng Malacanang, no? Nung cabinet secretary ako, lahat ng biyahe ko aaprubahan dahil practically lahat ng biyahe mo ay opisyal. Hindi mo pwedeng sabihin, personal ito, hindi ko kailangan humingi ng permiso. Pero di ba meron kayong parang maximum number of leaves, vacation leave?
As a public servant o wala? Of course. Meron, May di ba? limit yan. For personal, di ba? Lahat naman eh. Dahil naglilingkod ka sa gobyerno, hindi naman pwedeng puro ka leave. Oo nga. Siya puro leave na nga eh. Yun ang nakakadismaya. 4 to 5 times a month. Yeah. Mga biyahe siya paglabas ng bansa. Biyahe lang. Ilang araw na yun. Yep. Di ba? Tapos mag-i-stay ka ron. Practically, ay isa kang absentee vice president. Di ba? At yan ba ay nakalagay sa iyong SALN? Yung mga ginagastos mo? Na ayaw naman payagang ilabas ni Ombudsman Martires yung SALN mo. No, pero pag ikaw ay na-impeach, bubuksan lahat yan. Ayun. At saka hindi lang yun, sabi nga ni Sara na, hindi naman daw niya ginagamit ang pera ng gobyerno. Personal daw niya ginagamit ang pera niya. Alam mo, kahit anong sagot ni VP Sara, patay siya dito, catch-22 yan eh. Kasi kung ginagamit niya ang pera ng gobyerno, mali yun. Pero kung ginagamit niya yung sarili niyang pera, ang tanong nga, kagaya na sabi mo nga, asan ang galing yun? Ngayon, pag tinignan mo magkano ginagastos niya, baka mayari siya doon. At wala dito, yung kanyang 18 abogado sa impeachment. Hindi mga basta-bastang abogado yon. Alam ko yung isa ron, 20 million ang ang kanyang acceptance fee. Di ba? So, hindi pwedeng pro bono yan. Papasok yan sa Republic Act RA 6713. Yung Code of Conduct ng mga government officials na kung merong mga individual na magbibigay ng libreng serbisyo, yan ay corruption. Dahil influence peddling yan. Kung meron namang mga pribadong individual na popondohan yung mga abogado mo, illegal din yon. No? Illegal din yon. Pwede kang makulong nun. Pwede lang yan kung sarili mong gastos. Kung sarili mong gastos sa RA 6713, pwede yan. Pero kailangan mo ipaliwanag. Kung ang bayad mo sa mga abogado ay mga 30 million, nasasalin mo ba yan? No? Hindi yan basta-basta. Magkano binabayad nyo doon sa abogado ni Digong na nag-file for indigency sa ICC? At nung narinig mo last year, nung nagsalita sa Congress, ang sabi niya, wala siyang pamasahe. Oo nga. Mula Davao, papunta ng Manila. So, yan ba ay nagre-reflect sa inyong mga SALN? Buti na lang, patapos na yung term ni Ombudsman Martires sa Agosto. No? Baka mabago na yung policy sa SALN. Pero yung policy, pwede lang makuha yung SALN mo, pagpapayagan mo. Alam mo, interesting lahat kasi ng government officials are required to have their SALN public, right? Yes. Pero for the first time, sa panahon ni Digong, na hindi pinayagan, yung kay Duterte lang, at sa pamilya lang niya. Pero lahat nagpapakita ng SALN. Yes, pero ngayon, lahat ng government officials ay pwede lamang ilabas ang SALN with their permission. Yun na ba yung bago? Yun. Ganun na yung bago. So lahat na yun, general na. Ang purpose ng SALN, para maiwasan ng corruption. Oo nga. Para makita yung discrepancy dun sa yung resources bago ka pumasok ng gobyerno, habang ikaw ay nasa gobyerno, paglabas mo ng gobyerno, annual yan eh. No? Meron akong alam ng mga tao sa gobyerno. Ang nireport na SALN ay 20 million. Nung nasa gobyerno na, mahigit 1 billion na. Di ba? Gusto ko tanungin ngayon ang pangalan niya ay si Secretary ... no? No? Kaya yan ay public yan. No, dapat balikan yan. Pero nasa gobyerno ni Digong yan. Mismo si Digong, jokingly, sinabi niya, bilyonaryo ka na. Paano ka naging bilyonaryo? Nagbenta raw ng assets, sabi nung secretary. Kahit magbenta ka ng assets, nakalagay dapat sa SALN mo yun. No, ito naman, niloloko tayo. Hindi naman tayo ganun katalino, pero hindi naman tayo ganun kabobo, di ba? Pero yan yung ibig sabihin ng nangyayari ngayon. No? Kumagastos ka ng ganitong milyones sa iyong mga abogado, sa abogado ng iyong tatay. Saan ang galing yan? Inuuli, sabi mo nga, catch-22. Pag yan ay pro bono, illegal yon. Pag yan ay contribution ng isang pribadong individual, illegal yon. Kung sa'yo galing yan, ipaliwanag mo. No? Na nasa SALN mo ba yan? Dahil kung hindi, illegal yun. Okay, so speaking of SALN makakabayan, nakita niyo na ba yung post ko dun sa ating Facebook account tungkol dito sa unexplained wealth ni Sara Duterte? So post ko dun makakabayan, nakita natin yung SALN ni Sara from 2007 until
2022 makabayan, which is palaki ng palaki talaga. Kasi nung naging Vice Mayor, itong si Sara makabayan, 2007, merong net worth na 13 million pesos nung naupo siya bilang Vice Mayor. So until 2008, 18 million, 2009, naging 18 million, 2010, naging 16 million. So 2011, 14 million, 2012, naging 22 million pesos makabayan. So palaki na ng palaki. 2013, wala siyang salin kasi wala siya or hindi siya naghawak ng anumang posisyon sa ating gobyerno makabayan. Hanggang umabot ang 2016 na siya pa rin po ay mayor makabayan. Umabot na ng 34 million pesos ang kanyang net worth makabayan. 2017, 44 million. Palaki na ng palaki makabayan. So tayo pong natataka. Bakit? Magkaano lang po ang sweldo ng isang vice mayor? Magkaano lang po ang sweldo ng isang mayor makabayan? Bakit siya nakakaabot ng ganyang kalaki po na net worth? Diba? Questionable. So 2022 nung naging isang naging vice mayor, naging vice president na siya makabayan, hindi na siya napapakita ng salin until now. So malaking question 'yan. Nung mayor pa nga siya, umabot ng 44 million pesos ang kanyang pera makabayan. How much more ngayon makabayan? Tapos hindi na siya napakita ng kanyang salin. So ang tanong natin, saan galing ang kanyang pera makabayan? Active ba siya sa kanyang or marami ba siyang kliyente bilang abogado makabayan? Or siya ba isang big time na negosyante? Big time ba siya na investor? O siya ba naambunan ng yaman ni Kibuloy makabayan? Or ni Digong? Or tong pera na to galing ba sa mga D-Lords? Or sa sugal makabayan? So maraming katanungan. Kaya nga dapat nating makita at saka ma-open na yung bank accounts ni Sara Duterte. Kasi doon natin malalaman kung saan galing at magkano na ang kanyang pera ngayon makabayan. Kasi nga nakakaduda talaga eh. 'Di ba? Palaki ng palaki makabayan. How much more ngayon? Magkano na kaya? 'Di ba? So ako po ay very excited na ma-open na ang bank accounts nito ni Sara doon sa kanyang bangko makabayan. At sana mapalitan na ito si Martires ni DOJ Secretary Boying Rimulya. Kasi ayaw ni Martires, ayaw niyang pumayag na i-open yung salin ni Sara or yung asset or yung pera ni Sara dyan sa bangko makabayan. Kapag mapalitan ni Boying Rimulya, papayagan yan. O, 'di ba? So anyways, shoutout natin. Nandyan po si Monez Doctolero, Osborne Gislani, Hatso Elina Cao, Merna Fernandez, Hilda Baldomino Pita. Nandyan rin po si Mernoed B. Hermoso, Nida Ishihama, Gorgunya Angala, Maxwell Gamayon. Nandyan rin po si Ramos Duldulaw Estralia, Haito Carmen Robertson, Ramos Duldulaw, Milagros Banes, Edwin Santos, Johanna Toiler. Nandyan rin po si Nindita Umale, Elmer Pinaranda, Pauline Raot-Raot. Isyadat natin si Frank L. Esquilon from Car Baguio City, Merna Borromeo, Alicia Lig, Jico Jerry Cabreros. Nandyan rin po si Nida Ichhaka, Hatsi Mercy Calatrava, Robin Basinga Salindong. Kasama rin po natin si Miggy Boom, JRN, Felicitas Torres from Santiago City, Isabela, Hatso Anabel Hoson, Percy Shalana, Mahal Ko ang Pilipinas. Nandiyan rin po ang former mandirigma ng Pilipinas, Glory Ortega, Jero Miller, Hatso Elina Balange, Lucita Bernardo, Philly DB, Hatso Faye Moshkila, and Hatso Jem Rimi Inde. And also, thank you so much nga pala sa lahat ng mga nag-comments. And thank you so much also sa mga nag-like at also sa mga nag-share makabayan. Okay? At saka please, sana panoorin po natin kahit ilang portion lang po ng ating mga advertisement makabayan, ating mga ads. Kasi hindi po magkakasweldo si Sir Ivan kapag hindi nyo panonoorin ang ating mga advertisement makabayan. Okay? So anyway, thank you so much. So anyways, ayan po naman nakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Salamat po, Lord, dahil natanggap ko ang unang biyaya ngayong araw.
Iyon ay ginising mo kami ng may lakas at walang sakit sa pangangatawan. Naway samahan mo kaming muli ngayong araw sa iba't ibang gawain namin. Patuloy mo rin po sanang bantayan ang aming mga anak at ihatid sila ng ligtas sa aming mga tahanan. Maraming salamat sa iyong presensya sa lahat ng oras, Lord. Idinalangin ko to sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga.